Ito yung unang tanong ni Brother Ricardo Binarao Alapitan. Si Pablo ay umatake lamang sa justification by 613 law at sa pagtutuli, hindi sa moral law. Kaya daw mali tayo siguro, sabi niya, iniisip natin na ang kanyang inaatake mismo yung Ten Commandments o yung law at hindi yung mismong sinasabi ni Paul na kumbaga sa kanya parang alam mo yung typical na Adventist na katwiran na merong distinction between moral and ceremonial law. At sinasabi siguro niya 613 law, ito yung ceremonial law na para sa mga Seventh-day Adventists ay tanggap talaga nilang nawala na. Brother Toto, yun ang kanilang sinasabi. So siguro ay sagutin natin to. Brother Toto, para sa iyo, totoo ba na ang inatake lamang ni Jesus Christ ay hindi yung Ten Commandments, kundi ay yung 613 laws na para sa kanya kasama ang pagtutuli, hindi kasama ang Ten Commandments dyan? So yung 613 laws kasama doon yung 10 commandments. Para sa akin, yun, maganda yan, tama. Si-simplify ko lang as a lay person yung pagkaintindi ng Bible. Kasi to be fair, not all people are theologians, di ba? Not all Christians are theologians. So yung mga theologians, they went to seminaries and they have their own explanation, interpretation based on kung saan seminary sila nag-aral at ano yung position with regards to sa kanilang mga paniniwala. Now, kung ako layman, let's say I'm in a certain place, wala akong access sa mga theologians, pag binasa ko yung scriptures and with the help of the Holy Spirit, of course, ang pagkaintindi ko kasi is reading from the Old Testament, ang 10 Commandments kasama dun sa 613 laws. Tapos yung tama yun. The Old Covenant are the 10 Commands. Malinaw na tama yun. So, para sa akin, ang dating is ang Old Covenant includes the 10 Commandments. So, dito, hindi lang pagtutuli. Kasi yung pagtutuli is kasama yun sa proseso ng pagsunod sa kautos. Kasi pagtanggap sa'yo bilang isang Hudyo, kasi maling ako'y hintil at tinanggap ko yung turo ng Judaism, ako'y magiging, ang tawag nga doon, proselyte. Tama ba? Proselyte, oo. So, as a Gentile, kailangan patuli ako. Tapos, tsaka ako makakasunod ng kautusan kasi fulfillment yun sa covenant with Abraham bilang bayan ng Israel, di ba? Kasama doon kaya nga si Moises, hindi ba, yung sa desert, pinatuli niya yung mga hindi patuli. Kasi yun yung requirement. So, for me, itong saming justification, kabuuan, sinasabi ni Apostle Paul, we are not saved by our works. And the law is not designed to save us. It's only designed to reveal how sinful we are. Kasi pagka ikaw sa buhay ng isang, let's say, citizen ng Pilipinas, paano mo malalaman kung kay isang law-abiding citizen? Siyempre, ang basic is yung law, di ba? So, paano natin malalaman kung nagkakasala tayo? Siyempre, yung kautusan. Kaso, doon sa pagpuntipan, ang ganda ng presentation ni Jesus Christ, di ba? And sabi niya, I have come to fulfill it. Na-fulfill niya. Yes. So, para kay Apostle Paul, naintindihan niya bilang isang Hudyo na itong lahat ng kautusan, pagiging Hebreo niya, lahat ng mga mabuting gawa niya ay basura. Sinabi niya yun sa Philippians, basura, rubbish. Tama ba po? I consider it all rubbish. Kaya nga, nung binabasa ko kasi ang aking devotional itong week na ito ay sa Philippians, nagkataon naman na ito nga yung isa sa topic na pinag-uusapan natin. Sabi niya, more than that, sa Philippians chapter 3 verse 8, I count all things to be loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things. Verse 8 yan, no? And count them but rubbish so that I may gain Christ. So, inisan tabi niya, sabi niya, basura lahat ito. Kasi hindi ko makakamtan ang biyaya ng Diyos sa pamaraan ni Kristo kung ang aking pinagmamalaki pa rin ang aking mga mabubuting gawa. Kaya
Sabi niya, and may be found in Him, not having, verse 9 na to, no? A righteousness of my own, derived from the law. Then that means, yun nga, hindi lang 10 commandments yan, pero yung kabuuan nung kanilang sinusunod na galing kay Moises, yung the law that came through, that was given by God to Moses. But that which is true in Christ, the righteousness which comes from God on the basis of faith. So sa kanya, lahat ng kabutihan niya mula bata pa siya, yung pag-aaral niya ng Torah, yung yung sinasabing ang dumaan sa bar mitzvah, yung pagiging transitioning niya from a child to a man, na na-memorize niya yung law. So sabi niya, baliwala yun lahat, di ba? Chief persecutor ako. Tapos sabi niya, which is in the law, found blameless pa. Sabi ko, ang galing nito ni Apostle Paul kasi nakiklaim niya, pinagmamayabang niya na siya, blameless siya. Pag tinignan sa kautusan, nasunod niya lahat. Pero siya mismo umamin na pagkadating sa justification by faith, sa pagkaintindi niya ng gospel, that ang righteousness ni God mahigit pa doon sa mga ginawa niya kasi it can only be found doon sa ginawa ni Jesus Christ. Na pag kinumpara natin yung righteousness ni Paul bilang isang Hudyo at yung righteousness ni Jesus Christ from birth to death and to His resurrection, ay wala sa kalingkingan yung ginagawa ni Apostle Paul. Kaya nga tayo magmalaki mga kapatid, mga nakikinig, mga mananampalataya, mga followers of Jesus Christ. Hindi natin pwede sabihin sa Panginoon pagdating ng panahon, kung hypothetically tinanong man tayo ni God, o bakit kita papapasukin sa langit? Hindi ko pwedeng sabihin na because I believe in you. Hindi pwede. Because of what Jesus has done. Kasi pag sinabi kong because I believe in you, aking effort ko pa rin yun eh. Kasi ako yun eh, Pero Paul is saying, take out the self and attribute your salvation to what Jesus has done. And that yun nga, when He has did it, your faith yun nga, in what He has done, yun nga, brought about, yun nga, the trigger nga that God accepted you into His kingdom. Kaya nga malaking bagay, talagang maintindihan natin what does justification by faith means. Yes. So, Brother Ricardo, siguro sa pagdagdag niya pang pag-aaral, I think he's a lay person just like me. Yung righteousness by faith, pagka nakita niya yung importansya ng ginawa ni Kristo para sa kanya, hindi biro. Hindi niya pwedeng sabihin example lang si Jesus Christ. Jesus Christ is more than an example. Christ is the substitute on our behalf. Kaya nga yung palagi nating ni-recite 2 Corinthians 5:21, He made Him who knew no sin to become sin on our behalf. So substitutionary, so that we might become the righteousness of God. Amen. So it actually displays yung shadow sa Old Testament of yung tupa na inaalay, na yung kasalanan, diba? Nagiging binibintang doon sa isang inosenteng tupa, at iyon nga yung innocence ng tupa na ilalagay sa atin. Kaya nung panahon, sacrificial lamb, palaging may sacrifice sa temple, yun yung parang tinuturuan na sila na pagdating ng Lamb of God who takes away the sin of the world, ito na yung ultimate sacrifice once and for all na brings justification. Amen. Oo, kaya tama ka, Brother Toto, no? Ang ganda ng verse na ito na sinabi dito niya sa binigay nyo sa Filipos. At kung itutuloy nga natin yung sinabi niya sa verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Dalawa lang namang klase ng righteousness at dinidescribe dito ni Paul. Number 1, yung righteousness comes from the law, at yung righteousness that depends on faith. Yung iba kasi pinagsasama kung may faith ka, you will keep the law. Hindi pwede yun.
Para kay Paul, separate things itong righteousness from the law at righteousness by faith. Pinaghihiwalay niya ito. Ang problema sa dati natin pinanggalingan religion, gina-justify pa nila na sila may tunay na faith kay Christ because pinatutunayan nila ito by being righteous based on the law. Magkalaban yan, dalawang yan, makakonta po yan, mga kaibigan, no? So, righteousness din yung sa law, pero hindi yan ang tinatanggap ng Diyos. Ang tinatanggap ng Diyos na kind of righteousness ay yung nakadepend by faith. So, yung tanong sa atin ni Brother Ricardo Binarao na ang inaatake lang daw ni Pablo ay justification by the 613 law, siguro hindi lang 10 commandments, o ito hindi daw 10 commandments kundi yung 613 law at yung sa pagtutuli. Well, ang inaatake ni Paul is the word law. And if you know Greek, nakikita mo dyan, Brother Toto, is dictionary na Strong's. Sa Greek ay nomos. Yung law dito ay from the Greek nomos, no? Ang nomos po is not the 10 commandments, but it refers to all the parts of the law. Yung sinasabi mo, Brother Ricardo, na 613 law, at tama po, nabanggit ni Brother Toto. Doon sa 613 law, ay included doon yung 10 commandments. Kaya yung sinasabi nila na separate yung moral law sa ceremonial law, ang tawag ko dyan, Brother Toto, ay divide and conquer strategy. Divide and conquer strategy ng mga kaibigan nating Adventist para i-safety nila at protektahan ang Sabat kasi nakadikit doon ang pangalan nila, 7th day.